Magandang araw, maligayang pagbabalik sa channel. Kumusta? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon tayo bumalik sa pamilyar kapanapanabik na plataporma ng pangangalakal ng pocket option. Sige, susubukan kong gumawa ng ilang maingat na kalakalan. Tingnan natin kung anong mahahalagang aral at pananaw ang matututunan natin mula sa bidyong ito at sa pabago-bagong merkado. Sige, una sa lahat, maingat kong itatakda ang particular na timer na ito sa eksaktong 1 minuto, kaya ang sitwasyon sa merkado ay malinaw na nagpapakita ng E or JJ OTC chart. Kung ang merkado ay bumaba ng malaki mula sa antas na ito, kumpiyansa akong maglalagay ng kalakalan sa mahalagang antas na ito. Bumaba ang merkado mula sa antas na ito at bumalik ito muli mula sa antas na ito. Okay, mula sa antas na ito, hayaan mong ibaba ko ito ng kaunti. Pagkatapos ay tumaas ang merkado at ginawa itong mataas sa ating merkado, kaya ngayon ang mataas na ginawa. Sige, mga pare. Ngayon nakikita natin ang trending na merkado, berde-berde tapos pula-pula, berde-berde, pula-pula-pula. Kaya para sa susunod na kandila, tatanggapin natin ang trade para sa pababang galaw dahil ang ating antas ay medyo pababa ngayon. Ito na ang antas. Kaya aabot ang merkado sa antas na ito. Pagkatapos, maaring may bearish na galaw mula rito. Kaya maari tayong maglagay ng kalakalan sa pababang galaw dito. Malapit sa antas ito ang ating CC level. Kaya ipinapahiwatig nito na nangyari na ang overselling dito. Kaya pwede umpisahan dito ang pagbili. Sa tingin ko magsisimula ang pagbili dito, kaya posibleng mas bumaba pa ng kaunti ang merkado. Naglagay ako ng trade dito. Sa tingin ko bababa ang merkado at aabot sa antas natin. Pagkatapos, maaaring gumawa ang merkado ng berdeng kandila. Hintayin natin at tingnan ang resulta. Ano man ang senaryo, ito ay kalakalan. Sa pangangalakal, may pagkalugi at kita. Parehong bahagi ito. Kaya hindi mo pwedeng isipin na laging may tubo o laging may pagkalugi. Tuwing gumagawa ako ng plano, tuwing nagsiset up ako ng kalakalan, sinisiguro kong isantabi ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa aking personal na buhay, ang aking pagkabalisa, ang mga alalahanin ko at lahat ng aking mga alalahanin upang makapagkalakal ako ng maayos. Dahil kung patuloy kong iisipin ang mga bagay na iyon habang nangangalakal, maliligaw ang kalakalan at maaari akong malugi. Kaya ito ang panimulang punto ko. Tuwing handa na ang setup ko, isinasantabi ko ang lahat, maparelasyon man o iba pa. Saka ko lang magagawang makipagkalakalan ng maayos dito. Kaya mga kasama, ganun natin maoobserbahan ang merkado. Posible lang iyon kapag ang atensyon natin ay nasa merkado. Saka natin tunay na maoobserbahan ang merkado rito. Tingnan mo, gaya ng nakikita mo, pula lahat yon. Kaya kumita tayo rito sa isang pulang kandilang ito. Kung tataas ang merkado dito, maaari rin tayong mag-trade pababa gamit ang candle na ito. Ano na ang nangyari ngayon? Ano rin ang mangyayari mula rito? Magbibigay ito ng breakout dito at ang merkado ay bababa palalo o maaaring magsimula rito ang berdeng paggalaw. Sige, walang problema. Hindi namin 'yun tiningnan ngayon. Lumipat tayo sa ating pangalawang chart at mag-trade gamit ang pangalawang chart. Okay, kaya narito ang merkado na gumagalaw pababa, kaya susubukan kong gumuhit ng trend line. Sige. Okay, kaya tiyak na lalago ang merkado sa malapit na hinaharap. Kaya uunlad ang merkado mula rito. Karaniwan itong bumababa pero may trend dito. May pababang galaw, ngunit naglagay kami ng kalakalan para sa pataas na galaw. Dahil ipinapakita sa atin ng kandila na ang huling 3 kandila, ang huling 2 pulang kandila ay nilamon. Sige, ibig sabihin yan ay isang mahalagang antas ang naabot na sa puntong ito ng merkado. Sige, kung titingnan nating mabuti rito, matutuklasan natin na mayroong isang antas dito. Ito na, kaya itong level natin kung saan may 2 pulang kandila ay na-breakout na. Kaya may posibilidad na ang merkado ay maaaring bumalik dito at pagkatapos ay bumuo ng isa pang berdeng kandila pataas. Sige, ano nga ba ang naintindihan natin dito? Pababa ang takbo ng merkado at lumaganap na ito sa antas natin dito. Kung bakit natin mahuhulaan ang isang berdeng kandila dito ay dahil dito. Naglagay kami ng kalakalan dito. Dito, nagresulta sa pagkalugi ang kalakalan nating ito. Maglalagay ako ng double trade sa susunod na kandila. Bumaba ang merkado. Kumuha ako ng 2 trades para sa isang pataas na galaw. Anong nangyari? Merong pagbili rito kaya sinubukan ng merkado na umangat. Ano ang nangyari sa palengke? Retracement candle ang nabuo sa merkado, isang pulang doji-like kandila na sumusunod pagkatapos ng breakout. Sa simula ng merkado, madalas may isa o dalawang retracement candle tapos tataas ang presyo, isang retracement candle ang nabuo pagkatapos ay umarangkada ang merkado. Kaya ganun nga ang nangyari.
Sa totoo lang, maaaring berde rin ang kandilang ito, ngunit dito ito ay retracement candle. Ang susunod na kandila pagkatapos noon ay naging maberde rito. Kaya napansin mo na sa karamihan ng kaso sa binary field, sinusunod ang mga hakbang na martingale. Hindi madaling hulaan sa loob ng isang minuto, kaya ang merkado ay bababa sa ilang antas ng numero. Ito ang hula. Maadwad ibo ang nagyayari sa kandila at sa ibang bagay. Sa ganitong merkado, mahalagang balikan at unawain ang kalakalan. Sige, kaya gaya ng nakita mo rito, kung paano bumaba ang merkado, pataas, pababa na rin ang merkado. Narito ang punto na ang merkado ay gumagalaw pababa. Sige, pero bigla tayong nagkaroon ng level dito, nabasag ang antas dito. Nalagpasan na ang antas na ito. Pagkatapos ng breakout, may retracement candle at pagkatapos ay isang beardeng candle ang nabuo rito. Sige pare, ganito ko tinanggap ang kalakalang ito. Gagawa ako ng isa pang kalakalan pagkatapos suriin. Pagkatapos niyan, ititigil natin ang trading setup dito. Kaya magte-trade tayo para sa isa pang pababang reaksyon. Ang senaryo ay nagmumungkahi na gustong bumaba ang merkado. Sige, hintayin natin mga pare. Magbukas ako ng posisyon dito. Sige mga pare, naglagay ako ng trade dito para sa pababang galaw. Maaari ring magkaroon ng retracement candle. Kung titingnan mo, nagsimula ang merkado sa antas na yon. Kaya darating dito ang merkado at mula roon bababa ito. Mula sa antas na ito, sige, gayunpaman dapat itong maging isang pulang kandila dahil sa presyon. Gaya ng nakikita mo, nung may maberdeng paggalaw, ito ay medyo makabuluhan, ngunit ngayon kung may mapula-pulang paggalaw, makakakita tayo ng kapansin-pansing pagbagsak sa merkado. Sige. Kaya't isinasa isip iyan, gumagawa ng hula batay dyan, idining ko ito pababa, ngunit tingnan natin ang senaryo dito, maghintay tayo. Okay mga pare, naging burden na ito. Okay kung magsasara ito sa ibaba ng level na yon, sige. Mga kasama, kaya maglalagay ako ng isang trade pataas dito at isa pang trade. Kaya mga kasama, nakapaglagay ako ng dalawang trades pataas dito. Oo, dahil kung hindi binabagtas ng merkado ang antas natin dito, nabuo nga ang berdeng kandilang ito. Ngunit kung nanatili ang berdeng kandila sa ibaba ng antas na itinakda natin, dapat sana ay nagsagawa tayo ng kalakalan sa direksyong pababang. Pero ang nangyari rito ay binigyan tayo ng merkado ng isang breakout patungo sa pataas. Kaya may posibilidad na gugustuhin pa ng merkado na tumaas. Kaya nga ako naglagay ng trade for one word dito dahil walang anumang selling pressure sa merkado ngayon. Sige. Kaya naman bumuo ang merkado na ito ng berdeng kandila at nalagpasan pa ang antas na aking itinakda. Kaya nga gusto ng merkado na tumaas. Inilagay namin ang kalakalan pataas para sa isang salita. Tingnan natin kung masisira ng berdeng kandila ang level. Hintayin at tingnan natin ang mangyayari. Okay mga kasama, isang trade natin ang nalugi, isa ang kumita. Kung bumaba pa ang presyo dito, magbubukas ako ng bagong kalakalan. Isa ang masasabi ko. Ngayon ang kalakalang ito ay perpektong nagawa dahil kinuha natin ang kalakalan na mas mababa sa ating antas. Sige, kung ang merkado ay magsara sa itaas ng antas na ito, magiging kapaki-pakinabang ang kalakalan para sa amin. Sige, at iyon ang malamang na mangyari rito. Sige, kailan natin mauunawaan ang mga bagay na ito? Nauunawaan natin ito kapag tayo ay nagsasanay at pinagbubuti ang ating kasanayan. Doon nagkakaroon ng katuturan ang mga bagay na ito. Maaring hindi mo lang agad naiintindihan ang mga ito sa pagtingin, ngunit nasa merkado ka na. At ikaw ay may karanasan at alam mo kung paano gumaganap ang mga level at kung paano gumagana ang presyo. Kaya alam mo kung saang level magsasara ang merkado kapag pataas o pababa. Kaya magiging kapaki-pakinabang ito sa'yo kung araw-araw kang nagpa-practice, napakahalaga ito. Marami akong practice araw-araw, saka lang nahuhubog ang kakayahan ko rito. Pero hindi ibig sabihin niyan na kung pupunta ka rito, kikita ka na, 'di ba? Una sa lahat, tingnan mo ang halaga ko. Sige, una sa lahat, ang mahalaga ay panatilihin kong mataas ang dami. Ngayon, napakaliit na porsyento na lang ng ating kinikita ang ating kikitain. Pinapalaki ko lang ang halaga ko ng 1, 2 hanggang 5%. Kung subukan mong palaguin pa ito, mas mataas ang tsansang matalo. Maraming tao ang iniisip na kikita sila ng kahit anong halaga, tulad ng $500 at dodoblehin. Mali ang paniniwalang ito. Hindi gano'n gumagana. Mga kasama, kung bago kayo sa trading, kung baguhan kayo, huwag ninyong subukan ito. Iba't ibang tao ang kayang gawin ito dahil iba-iba ang kanilang sitwasyon. Kaya nilang pamahalaan dahil may kasanayan at mapagkukunan sila, pero dapat kang manatili sa sarili mong estratehiya sa kakalang kikita rito. Kung hindi,
Maaari kang matalo dito at ang pangangalakal ay delikadong plataporma. Hindi ko inirerekomenda na pasukin mo yan. Kung gusto mong mag-trade, kung gusto mong matutong mag-trade, gawin mo ito sa sarili mong peligro. Ang bidyong ito ay hindi isang pangwakas na payo at hindi rin ako isang pangwakas na tagapayo. Gumagawa lang ako ng tutorial sa video ko na nagpapakita kung paano ako mag-trade. Sana ay maintindihan at matuto kayo sa paraan ng aking pangangalakal. Maraming salamat po sa inyong mga kasama sa panonood nitong video. Palam-palam.